Admar at MJ po inyong makakasama. Kamusta kayo, sir? Yes, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi sa iyo Admar at MJ at mabuti naman po. Opo, unang tanong po, kayo po ba'y kontento sa paliwanag ng Malacanang sa terminong nahuli si Zaldico? Hindi naman daw arrested yung ibig sabihin ng nahuli. Ay nako, yan po'y nakakatawa, no? Mas mabuti pa yung ginawa ni Secretary John Vic na umamin siya na nagkamali na mapapauwi sa loob ng 3 linggo itong si Zaldico, no? Kesa nagpapalusot pa, no? Alam mo, nakakahiya, hindi yung hindi nahuli si Zaldico. Nakakahiya, yung presidente pa ang nagkalat ng fake news. At ngayong kumpirmado na fake news ang kanya ipinakalat, wala pang, alam mo yon, walang humility na umamin na nagkamali. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, tayo naman mapagpatawad. Basta lang magsabi na talaga nagkamali. Di nagkamali, pero hindi talaga tatanggapin ng taong bayan itong nagpapalusot pa. Fake news na nagpapalusot pa. Opo, and lumalabas na tama po kayo pero ganun pa man ayaw pa rin kilalanin ng Malacanang yata yung sinabi nyo po na hindi na aresto itong si dating Congressman Zaldico at fake news peddler daw kayo. Paano naman ako magiging fake news peddler? Ako nakakausap ni Zaldico, sila hindi. Di ba, no? At nakapagtataka, no? Ang laki-laki ng intelligence fund ng presidente mismo. Ngayon, nagtataka ka tuloy. Saan dinadala ni presidente ang kanyang intelligence funds? Mukhang binubulsa rin niya, gaya ng pagbulsa niya doon sa mga kita niya, doon sa mga insertions niya para sa mga flood control projects. Opo, di po ba merong embahada ang Pilipinas dyan sa Czech Republic? So possible, maganda ang relasyon dapat natin sa bansang yon. Pero bakit parang tilang napaka-komplikado ng pagpapaliwanag po nila? Hindi po ba yan madali lang naman maipaliwanag or hindi mailusot yung kanilang naratibo, attorney? Well, una-una, kalokohan niya nagpunta pa sa DOJ, na ang mga taga-DOJ dyan sa Prague. No? Malinaw na tanging junket lang ang naging pakay ng mga napakadami nagpunta dyan sa Czech Republic. Dahil tama ka, no? Meron naman tayong ambassador doon. Ang ambassador ay ego rin, personal ego rin ng presidente. No? Katumbas lang yan ng isang cabinet secretary. So, kapag sinabi nila na wala doon, no? Ano pagpipilitan nila na naroroon? Pag sinabi nila walang record ng arrest, walang record ng arrest, no? Bakit pagpipilitan? Ako nga, pribadong individual, ako'y sinagot naman ng Czech government ng mga unang mga panahon na lumabas nga yung fake news na naaresto raw si Zaldico sa Prague. At malinaw na malinaw sinabi sa akin ng kapulisan ng Prague na walang aresto na nangyari sa kanilang lugar. Opo. Dito naman po sa sinasabi naman po ngayon ng Malacanang na hihingi daw ng political asylum, nasa Pransya daw po ang dating congressman. Ano po ang basa ninyo dito? Well, kalokohan na naman yan. Kasi ako, kaya lang naman naisa publiko ang aking pagiging asylum seeker, ako mismo nag-anunsyo, no? Pero under normal circumstance, absolutely confidential ang pagsisik ng asylum dahil alam naman natin na kung ikaw ay nais mong lumisan doon sa bayan mong pinanggalingan dahil merong banta sa buhay mo, bakit mo pangangalandakan kung saan ka, no? So ganyan din po yung mangyayari dyan. Wala po sila makukuhang kahit anong konfirmasyon, no? Ang exception na lang yan kung si Zaldico mismo ang magkumpirma. Pero sa akin, no, kung hindi ako nagkumpirma ng aking pagiging asylum seeker, palagi ko akong tinago ang aking whereabouts, hindi rin makakakuha ng kumpirmasyon ng gobyerno natin. Nabanggit nyo nga po, napakalaki ng confidential fund ng Pangulo. Bakit sa tingin nyo po atat sila na magbulgar, magpahayag ng ganito? Bakit hindi nilang antayin na kung mahuli nila, tsaka nila isa sa publiko? Halimbawa, yung sa political asylum na hinihingi, kung hindi pa malinaw, bakit kailangang banggitin ito? Bakit hindi na lang muna kumpirmahin? Kung gusto nila mag-upo, sala mag-upo sila para hindi makuryente ulit. Attorney, ano sa tingin nyo? Well, talaga namang may kagustuhan na mapasakamay ng gobyerno si Zaldico dahil nais siyang patahimikin. Dahil si Zaldico pa lang ang kauna-unahang testigo
na nagsabi na ang author at ang mastermind ng pangungurakot sa flood control scam at sa iba pang proyekto ng DPWH ay si Presidente mismo, no? At yung kanyang sinasabing ganyan naman ay mukhang nako-corroborate, no? Mako-corroborate yan ng 18 Marines na nagsabi na sila ang nagdala noong kabahagi ng 25 billion na kinurakot ng presidente galing dyan sa kanyang mga 100 billion insertions. At mako-corroborate yan kung hindi ngayon, in some future time, nung mga nakakaalam, no? Nandyan si Secretary Amina ng dating DBM, nandyan si Secretary Bunoan, nandyan ang maglolo na Bersamin, no? So makikita natin na ang nais nila ay hindi para maparusahan si Zaldi kung meron man siyang pagkakamali, kundi para supilin ang katotohanan ng presidente talaga ang mastermind ng pangungurakot sa ating bayan. Opo. Tanong lang po, attorney, muli niyo po bang nakausap itong si Congressman Zaldico? Well, I will just confirm na patuloy naman po ang komunikasyon namin. Bagamat, ayun nga po, no, dahil ako yung nagbibigay din ng legal advice, lahat po na aming pinag-uusapan ay absolutely confidential. Kung meron ako mga impormasyon na mabibigyan ng konfirmasyon, no, dahil sinabi na rin niya ni Zaldico at siniwalat na rin ni Zaldico sa ilang media outlets, no, kahapon na ako ang natawagan niya, no, matapos itong fake news na ito. So kinukumpirma ko naman po 'yon. Opo. Meron bang pwedeng maisa publiko sa inyong pag-uusap na maaring nating malaman? Well, ako naman po sinasa publiko ko yung mga hakbang na ginawa ko, no. Hindi mga bagay-bagay na nasiwalat sa akin ni Zaldico, no. Ang masasabi ko lang, talaga napakalaking kahihiyan itong ginawa ng presidente na nag-anunsyo ng isang bagay na mali, no? Dahil ako nga, nung wala pa kaming contact ni Zaldico, nakagawa ako ng mga hakbang para makumpirma, hindi siya arestado sa Prague, hindi siya arestado sa Brno. In fact, nalaman ko pa kung saan nangyari ang insidente na tinanong siya, no? Pero alam ko rin na sandaling-sandali lamang siya tinanong at hindi naman siya talaga na-aresto, no? So kung ako na isang pribadong individual na walang confidential fund at walang buong gobyerno na nasa likod nakakakuha ng ganito mga impormasyon, talagang wala talagang dahilan para magkalat ng fake news ang gobyerno dahil ang dami nilang resources at their disposal, ang dami nilang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Talaga nga lang hindi mo maintindihan kung bakit, pero talagang siguro ang mga magnanakaw, mga sinungaling, talaga siya ring nakakalit ng mga fake news. Opo, kasi nakakapagtataka during sa press con ata kahapon ba 'yon doon sa Prague sa DOJ Secretary. Napakasimple lang ng tanong. So malaya si Congressman Zaldico. Ang tagal maka-confirm ang mga nakailang ulit ata yung reporter kung malaya ba si dating Congressman Zaldico. Kumbaga parang di ko lang alam kung bakit pinapa-complicate nila ang lahat ukol dito po, attorney. Kahihiyan kasi ito mismo ng presidente. Wala nang ibang masisisi sa pagkalat ng fake news kundi ang presidente. Alam naman natin na po pwedeng makapagsalita ang presidente sa pamamagitan niyang si Ante Claire na talaga namang kilala natin at tagapagkalat ng fake news. Pero siya pa mismo nagsalita. At ito kasi nga ay dahil dun sa aking sinasabi na ang gusto niya ay masupil ang katotohanan, no? Mapatahimik itong si Zaldico na siya mismo ang mastermind dito sa flood control scam. Nabanggit mo nga si Secretary John Vic Remulla humingi na ng paumanhin. Natanong din ito sa Malacanang na magbibigay ba ng apology ang Pangulo. Nagot naman ni Yusek Claire Castro, bakit magbibigay ng apology? Ang sagot naman ng reporter, kasi nga dahil sa naturang pahayag ng presidente, umasa yung mga Pilipino na mababalik na rito, mapapanagot na o malalaman na kung sino talaga yung involved dito sa malawakang corruption, attorney. Well, nasa na yan nasa tao na yan kung pinangangalagaan nila yung kredibilidad nila, no? At dahil tagapagsalita naman ng Pangulo si Ante Claire, di naman ako nagtataka na wala na silang pakialam, na wala ng kredibilidad ang presidente kasi unang-una sinasabi nga ng sariling kapatid na bangag, no? So ano pang kredibilidad ang hahanapin natin sa isang bangag? Opo, attorney, bago lang si partner MJ. Ngayon po na lumilitaw ito, doon lang parang yung sa Senate Blue Ribbon Committee, yung pagkamasigasig na ipatawag
si dating Speaker Romualdez, pati itong si Congressman Zaldico, naging atat na rin sila after nito. Pero nung mga una, parang ayaw pang ipatawag ito kasi ini-invoke yung parliamentary courtesy. Ano pong masasabi niyo po rito, Attorney? Well, hindi lang naman ako nag-iisa na nagsasabi na wala na tayong inasahan sa kahit anong investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Senado habang nananatili ang liderato ng Senado. No? Sa tingin ko, unfortunately, bagamat marami tayo sa ating humanga dyan sa mga namumuno sa Blue Ribbon Committee noong mga nakalipas na panahon, mukhang they have been co-opted by the administration. No? At siguro may mga dahilan sila kung bakit ayaw nilang lumabas ang katotohanan na presidente mismo ang mastermind. Whatever the reasons may be, hindi po yung katanggap-tanggap dahil ang laki-laki naman ng budget and the least that they can do is sabihin sa atin talaga ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind dito sa flood control scam na sa aking palagay, naririyan ng impormasyon, readily available, ayaw lang talagang buksan ng Senado. Bukod pa kay Martin Romualdez at saka doon kay Zaldico, no? Bakit yung 18 Marines hindi nila pinapatawag, no? Bakit sila magkakaroon ng konklusyon na nagsisinungaling? Hindi pa man nila naririnig ko anong mga alam nitong 18 Marines na ito, no? Sa law of evidence kasi, ang pwede mo lang patunayan ay yung mismong meron kang personal na kaalaman dahil nakakita mo, narinig mo, nahawakan mo, no? Sa akin, importante yan na malaman ng taong bayan anong nakita nila, anong narinig nila, anong nahawakan nitong 18 Marines na ito. Opo, good evening, attorney. Sa MJ po ito. Sir, meron po silang tinatawag na anti-fake news desk. Epektibo po ba ito o na ganito ang nangyayari po sa information dissemination ng pamahalaan? Paano yan? Susupilin na nila ang bibig ng ating presidente dahil doon mismo nang gagaling ang fake news. At susupilin na rin na anti-Claire ang kanyang sarili dahil siya rin nagpapakalat ng fake news. Opo, tsaka ang komento ngayon ng taong bayan, sir, laughing stock dahil sa issue na to, attorney. Natawa-tawa talaga kasi nga gobyerno ka Meron kang confidential fund, meron kang embahada, meron kang Department of Foreign Affairs, meron kang Department of Justice, meron kang Office on Transnational Crimes, and yet napipake news ang presidente. Hindi talaga katanggap-tanggap yan. Pero yan naman ay tingin ko patunay na talagang palpak itong administrasyon nito na hindi man lang malaman kung ano nangyari dun sa isang tao na nais nilang mahuli. No? So kung hindi nila magagawa yan, ano pang solusyon ng mabibigay nila sa mga napakadaming problemang hinaharap ng bayan, no? Gaya ng patuloy na pagpataas ng presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Opo, gaano kahalaga, attorney, yung integridad para po sa isang administrasyon? You've worked with former President Duterte, especially, sir, in public announcements. Well, talaga pong ingat na ingat kami ng mga panahon na yon dahil ang pinag-uusapan na nga, kredibilidad. Kung mawawalan ng kredibilidad ang isang leader at hindi na paniniwalaan ng taong bayan, paano pa siya makakapagbigay ng kahit anong leadership, no? Kung wala na pumapansin sa mga sinasabi at mga ginagawa ng isang taong nawala ng kredibilidad. Opo, tsaka may comment ang ilang mga senador, nakakahiya raw talaga. Alam mo naman, attorney, ang next na hakbang po sa impeachment, Senado po ang magiging impeachment court. The same senators na nag-comment po na nakakahiya nga ito nangyari. Well, talaga pong kahit saan mo patingnan yan, kahit anong angulo mo tignan yan, talagang nakakahiya pero wala tayong magagawa, meron talagang mga tao na walang hiya. Opo, attorney, nabanggit niyo po yung katagang, actually, lumang kasabihan to ng mga Pilipino Ang sinungaling po ay kapatid ng magnanakaw. Saan po pumapasok itong kataga na ito na nabasa ko po ito sa Facebook niyo earlier, attorney? Well, ang ating presidente, hindi lang sinungaling, hindi lang siya kapatid ng magnanakaw, siya mismo magnanakaw kung paniniwalaan natin ang mga sinasabi ni Zaldico. No? At ito nga ang mga ganitong impormasyon, ang pilit na sinusupil ng ating administrasyon, ng ating presidente mismo, at yan ang dahilan kung bakit siya mismo ang gigil na madakip si Zaldico to the point na siya pa yung nagkakalat ng fake news tungkol kay Zaldico. Opo, maiba lang ako ng konti, attorney. Meron po palang tax evasion case na isinampa po sa inyo laban kay sa inyo pong may bahay at sa inyo pong kasamahan. Ano pong comment nyo dito, sir? Well, lumantugtugin na yan. Panibagong tanim kaso para tayo ay supilin, no, sa ating pagpupuna sa kapalpakan ng gobyernong ito. Alam naman natin na talagang matagal ng pulisya. Kaya nga, wala nang shock factor to. Kasi ang dami nila kaso sa akin Meron ng non-bailable human trafficking.
meron ng incitement to sedition, meron pang bansag na ako'y land grabber at ngayon naman ay tax evader. Ang aking mensahe sa kanilang lahat, alam ng Panginoon kung sino talaga ang tunay na mga kriminal. Yan po yung mga nagtatago ng mali-maletang mga pera galing sa kaban ng bayan at kahit anong panunupil ang gawin nila sa mga kritiko ng administrasyon nito, nasisiwalat pa rin ang katotohanan. Kaugnay po sa BIR, ngayong araw ay nag-utos po ang BIR na magsagawa po ng tax audits laban kay VP Sara Duterte. Mag-issue daw po ng letters of authority para po busisiin itong tax records ng mag-asawang Mans at VP Sara. Anong comment mo dito, sir? Ayan din po ang ginawa sa akin no? Kahit ano namang examination ng gawin nila, kung talagang wala naman ako talagang mali-maliatang pera, wala rin sila makuhuli na buwis na hindi binayaran. No? So malinaw na malinaw. Lahat ng hakbang na ginagawa ng gobyerno ito laban sa mga Duterte, sa pagpapahuli kay Tatay Digong, pakikidnap sa kanya, pagpapadala sa dahig, yung impeachment ni Sara Duterte, yung mga kaso na sinasapakilaban kay Sara Duterte at mga kaso na sinapalaban sa akin, lahat po yan ay panggigipit at panunupil dahil nagdanais ang Marcos Forever, nagdanais ang Marcos Jr. na magkaroon ng Marcos Forever na hindi nila nagawa nung panahon ng ama niyang diktador. Opo, nakikita nyo rin po ba, attorney, na nagkukumahog ngayon ang Marcos administration kasi patuloy pa rin ang pagsingil ng taong bayan sa pinangako na big fish at mananagot yung mga nasa likod nitong korupsyon pong nabulgar, attorney? Sa tingin ko, nakumbinsi ni Zaldico, ang taong bayan, that the biggest fish is the president himself. At kaya nga nagkukumahog itong administrasyon neto na talagang magkalat na lang ng takot. No? Reign of terror ang ginagawa sa mga kasong sinasampa sa mga kritiko at ang mensahe nila sa taong bayan, manahimik kayo dahil kami ay hindi kami titigil hanggang hindi namin kayo masupil dyan sa inyong kritisismo na ang mastermind ng lahat ay presidente mismo. Ang dating speaker po ba ay nakikita nyo na maglalaglag na rin po ba sa kanyang mga kaalaman ukol dito po kung pagbabatayin yung nakalipas niya na statement? Well, alam nyo, may nagsasabi sa akin na kakilala talaga ang ugali nitong ating presidente. Na itong presidenteng to, hindi aamin ito ng pagkakamali at talagang hahanap ng sisisihin. No? So hindi ako magtataka kung talagang ilalaglag ng presidente yung sarili niyang pinsambuo na hindi naman magiging speaker at hindi magagawa ang lahat ng ginawa niya kung hindi sa suporta ng presidente. No? So sa akin, hindi ako nagtataka kung ilalaglag nila itong si Martin Romualdez para masalba ang ating presidente na bangag. No? Pero sa tingin ko, lumalabas naman ang katotohanan. No? Dahil sino ba naman ang isang pinsan na speaker kung ikukumpara mo sa presidente na siyang nagsabi sa mga kongresista na ang gusto kong maging speaker ay aking pinsang buo. No? At sino ba naman magdududa dun sa mga sinasabi ni Zaldico na kapag may inutos ang presidente, ang utos ng hari, hindi nababali. Opo, attorney, siguro baka meron kayong gustong sabihin na hindi po namin naitanong, nasa inyo po yung pagkakataon, attorney. Well, alam nyo, itong episode ni Zaldico, hindi na si Zaldico ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan na lang natin yung kredibilidad ng gobyerno at yung kakayahan ng gobyerno na ipatupad ang ating mga batas. Nakita natin talaga na walang ganyang kakayahan ng gobyerno dahil ang malaking lumalabag sa batas ay presidente mismo. Ang tanong ko, taong bayan, nasa sa inyo ang desisyon kung dapat bang magpatuloy itong presidente ito o hindi. Dumarating na tayo sa punto na nakakahiya na pinapayagan nyo pang mamuno bilang presidente ang isang bangag at ang isang kurakot. Maraming salamat, attorney. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ang dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, nakasama po natin mga kapartner, usapin po patungkol dito sa issue